Kasi bakit ito nileak? Hindi ito nileak dahil gusto lang nila i-leak. Okay? Hindi ito minessage sa akin ng random personality that I don't know na si Hinagap. Hindi ko alam kung saan siya galing ng hibok-hibok, but I believe from the government. You know? Ang intensyon nito, hindi para sabihin na nilik ko yan kasi trip-trip ko lang. Ang mensahe nito is what? The message is to tell the whole world, lahat ng Pilipino na meron tayong presidenteng bangag. Hello mga palangga. So, breaking news. Actually, dapat patulog na tayo, okay? Patulog na, umaga na dito. Kailangan yung malaman, alright? Okay. Ayan. Okay, live tayo. Alright. So, napag-alaman natin, dahil nga painit na po itong ano na to, itong dito sa PIDEA leaks na ito, na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. na siya ay isang user. Okay, user, pulboronic, hindi lang user. Kasabwat pati mga manufacturer. Alright? So kung napapanood tayo ni Mr. Morales, actually breaking news at okay, babasahin ko lang yung message sa akin. Alright? Okay? Galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika, Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan niyo siya bago mag May 7. Or sana meron talagang, ayan, o sana meron talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya. Dahil galing po ito sa, galing po ito dito sa isang puting ahas natin na concern dahil po galit na galit ang Malacanang dahil sa kanyang pagtestigo at pag-confirm ng pre-op at authority to op documents sa PIDEA. Right? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain siya, ayan, inatasan na pong sirain ang kredibilidad, okay, ang kredibilidad ni former agent Morales. So, kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas, actually, ng mga ahas dito. Alright? So, nakakalungkot mga palangga, pero dapat talagang pag-iingatin natin. Actually, may audio, pero kasi may audio sinend sa akin, pero hindi pwedeng iparinig kasi magkakaproblema. But ganun pa man, okay? Galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay? Galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil hindi mukha talagang sila inalubog na sa kumunoy. Actually, the moment right now na nag-uulat ako sa inyo, nakahiga na ako ng bonggang-bongga, isinuot ko lang ulit tong outfit ko at di na ako nagsuklay kasi para malaman ninyo kung ano yung mga may itim na balak. Maaring ituloy nila o hindi, pero kailangan natin pag-ingatin si Mr. Jonathan Morales dahil niyanig niya ang buong sambayanan dahil sa pag-testify niya doon sa Senate. Kaya I hope the government, anong expect sa gobyerno? I hope si Senator Bato at ang taong bayan, hindi ko alam kasi walang power tayo ngayon sa bayan dahil mga bangag nga. Hindi kasi sabi ko nga mga kababayan, kung ano mangyari kay Mr. Morales, dadali ng konsensya ko habang buhay dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. So ngayon, inumpisa na nilang gurgurin. So
ang gurgur po ay pwedeng totoong gurgurin siya. At gurgur, yun nga, yung kanyang kredibilidad. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang kredibilidad ni Mr. Morales. Kaya nga mga kababayan, ito nga chinek ko, true enough, ayan 2 a.m. lang, 4 hours ago, I'm nag-abalang-abala ang mga tauhan ni Tambaluslos, yung mga young guns. Ayan dito, for House Leader Morales, okay? House Representative. Morales' participation in Senate inquiries reeks of destabilization. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. At nakaka-alarma dahil, kaya nilang mag-fabricate ng crime, fabricate ng kaso o manggurgur. Kaya kailangan aware ang taong bayan. Basahin ko dito. Ang sabi ng Kongreso, House Manila Bulletin, House Deputy Majority Leader Tingog Party List. Sino ba tong Tingog na to? Sila Tambaluslos to. Representative Jude Asidre says the testimony of former Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales linking President Marcos of illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginurgur na nga ni Pidea Lasso ni Director General Lason doon sa Congress, etong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon, so sinisumula na gamit ang pera ng bayan, mga palangga. Imagine nyo, sabi to, the testimony of a former Philippine Drug Enforcement Agency agent linking President Marcos to illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So tinitwist nila. Binabaliktad, I hope Senator Bato, itong mga nakarating sa aking mga informante, kailangan na proteksyonan si Mr. Morales, si Jonathan Morales. Sabi ko nga mga kababayan, dadalhin to ng konsensya ko kung ano mangyari sa kanya dahil ako ang nag-expose nitong mga papel na to dahil sa kagustuhan kong gusto ko malaman ng taong bayan na mayroon tayong addictus benedictus o bangag ng presidente. True enough, kasi nung na-receive ko yung text messages, okay, tinignan ko nga itong balita ito, naghanap ako ng bonggang-bongga. Ito, thus said House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, who in a press conference Thursday ba dyan sa Pilipinas, May 2 expressed utter bewilderment over why this PDEA agent in question, Jonathan Morales, was suddenly made part of Senate inquiry being led by Senator De La Rosa. Actually, napag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin o for whatever means na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know, narinig tayo ni Senator Bato, naka-receive ako ng invitation, di ba? Kanina sinabi ko sa inyo, and I hope ito'y bantayan natin mga palangga. Kasi talagang ayaw nila, dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil nga sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budi, planong gurgurin for whatever means gurgurin literally or gurgurin ang pagkatao ni Mr. Morales. Ay, sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durug na? Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between o bago mag May 7, nireport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng camera. Ngayon, mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Tambaluslos.
mga kongresista ito. Naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. See that? Ayaw nila at papuntahin na-alarma sila, nagwawala na ang mga asa Malacanang kung bakit na-invite ni Senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Na even though nabash siya, di ba? Nabash siya dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same, ganun talaga. Sabi nga, nasa demokrasya tayo. Pag may mali, bakit ako ba? Hindi ba ako nababash? Hindi ba tayo na pagbibintangan ng kung ano mga kasinungalan? Pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan. Senator Bato, I hope you'll give I don't know, hindi ko alam dahil hindi naman ako maalam sa kung ano ang legal way. Paano ba pinoprotektahan ang isang testigo? Sinisira na ngayon ni Tambalosas. They will spend money. People's money. Temo sabay-sabay sila. Alam nyo, itong mga hearing, itong mga press conference ng tingog ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tambalosas, siya yung Speaker of the House. So, kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila, ibabayad dito sa mga kongresista na to, sa pamamagitan ng kanilang mga budget, bigyan sila ng budget para manira ng marina na hindi lang kay Sara. At now, this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo. Na si Marcos Jr. ay dapat ay i-raid dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburon na ito. Ngayon, atak-atakin nila, gugurgurin or whatever, dapat bantayan nyo to mga palangga. Dapat bantayan nyo na ligtas si Morales. Although binanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugurgur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag bangag ang tao, wala silang pakialam. Wala nga silang pakialam sa loto, kahit harap-harapan binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? Maya-maya may nananalo. So wala silang pakialam kung gugurgur sila. So dapat talagang, alam ko nanonood naman yan. Senator Bato. Katulad ninyo, medyo nagugulan din ako, sabi nitong Asidri na to. Nagugulan din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing, sana yun ay nabigyan linaw. O, yan na nga, nabasa ko na ngayon tungkol sa 1.8. Paano mabigyan linaw? Nabigyan ba ng linaw yung 1.8 na tonelada ng pulburon, ng shab-shab? Tapos, the next day, binawasan na yung timbang. Minus 400 kilograms. At pagdating sa Senate, naging 1.2 na lang. Tapos hindi pinagsalita yung driver. Tapos si Abalos naghingi ng executive session. Ano pinagsasabi ng mga jutang dinamis na to? Mga tao ni Tambalosas. Nakita niyo mga kababayan? Dapat daw tumutok na sa 1.8. Umalis na kaagad si Abalos Nagpa-executive session. Dahil ayaw nilang marinig ninyo kung anong nangyari doon sa random na paghuli nung 1.8 tons na yun na nagpakitang gilas si Marcos Jr. na ito ay historical You know what I mean? So yun. Ang sinasabi nitong mga jutang dyan sa mga young guns, mga kawatan dyan sa Congress. At ito ngayon, sisirain nila kung whatever means, sirain, gurgurin, lahat ng kasamaan gagawin nila kay Morales, sa akin, sa lahat ng mga taong kakampi ninyo na ito na nga lang yung ating weapon dito sa social media. Dahil hawak na nila ang mga sindikato sa Pilipinas. Senate, AFP, lahat ng mga tiwali. Pero not all. Yung mga ordinaryong mga men and women in uniform. Sabi nitong Asidri na itong Tingog Party List, I think it becomes even more clear now. Ito yung mga pangyayaring ito ay kaparte ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hindi kami ang nagde-destabilize ng current administration. Kayo mga kawatan kayo ang nagpaparaos o nanggagahasa sa pera ng bayan using that jutang ginamis sa charter change. Nagbabayad kayo, ginagamit niyo yung ayuda, Tapos sasabihin nyo, ito si Morales, kami ang nagde-destabilize, magpakita kayo
ng ebidensyang kami ang nag-destabilize sa pamamagitan ng pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapahirap sa Pilipino. Itong, anong destabilization dito? Asidre, Tambaluslos, ano ang destabilization dito? Dahil sukol na kayo ng tao, manggugurgur kayo ngayon? Manggugurgur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgur. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgur. Yun ang gagawin nyo? Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparusahan. Bring it on, mga jutang genimis kayo. Yun lang ang alam ninyo, mangharas, mangulong, manggurgur, mang-fabricate ng crime, mang-extract, yan ang gawain ni isang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Dahil sukol na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga pagkabangag ni Marcos Jr. Tapos ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami? O kaya manggugurgur kayo? O magpapabricate kayo ng crime, mangingidnap kayo, mga ginayupak kayo, napakaramdam ninyo sa inyong Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas, gawin nyo lahat, 80%, more than 80% of the budget na disbursed na, saan nyo nilagay ang pera ng bayan? Tapos ngayon may mga taong gusto lamang maliwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012. At walang humuli o naudlot ang panguhuli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang panguhuli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na sa May 7 ipatawag. Kaibigan ni Lisa si Ochoa, kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan i-pressure din natin si Senator Bato na hindi pwedeng hindi matuloy ang May 7 na hearing. Dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng ng invitation. At nag-email na rin ako pabalik sa kanila. Hindi pwedeng hindi matuloy dahil ito ay boses ng bayan. Ito ay isuscrutinize, titignan ng bayan. Accountable ang gobyerno dito. Accountable ang Senado, accountable supposedly si Bangag Jr. Sisindakin tayo, gagamitan tayo ng mga mainstream media para sirain si Morales? Or what, gugurgurin nyo? Mga inayupa kayo dyan? Gugurgurin nyo? Dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano kabulok itong gobyernong itong nagpapatakbo ay mga adictos benedictos. Yan ba gusto nyo? Visit kayo? Sabi nito, Dila chairs the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sabi itong hinayupak na to, okay. He is a close ally of former President De La Rosa. He is a close ally of former President Duterte, critic of the Marcos administration. Ayan, pati si Senator Bato, sinisira niya. Yun yung sinasabi ko. Okay? Si Senator Bato, ako, criticize ko siya. Kasi independent ako. I don't care kung sa tingin nyo ba, mga kababayan, sa tingin mo, Senator Bato, okay? If I'm not fighting for what is right and what is the truth, o kung ikaw, alam ko na ikaw ay suportado mo si Pangulong Duterte. Kung ako ay sarado ang utak, dahil ayoko, baka kawawa naman si Senator Bato, kakampi natin yan. Dapat hindi natin binabash yan, Ang mga malayang Pilipino ay may karapatan whether ikaw ay supporter ni Duterte, whether supporter ka ng Dilaw o ni Kuting. Kasi meron tayong personal na pang-obserba. Kaya kung tayo ay, ito tiyan mo mga kasinungalingan ng mga to, pinagbibintangan na si Bato ngayon. Di ba? Kahapon, no isang araw, ang sabi na, ang tinanong ko si Senator Bato, kaya galit na galit sa akin. Tinanong ko siya, nababayaran ka na ba ni Lisa? Dahil yun ang dissatisfaction natin, the way niya na-handle yung Senate hearing, kasi nga mag-isa lang siya, dahil yung mga jutang ginimis na sila, Villar, pati si Senator Bongo wala doon. Si Padilla wala doon. Ang dalawang magkapatid, Ejercito at Estrada, wala doon. So yun yung independiente, yung being independent na whether kalyado ni Duterte, kaya natin i-criticize. And now sinasabi nito ng grupo ni Tambalos, si Senator Bato, pinagbibintangan ka na ngayon. Okay? Kaya sabi ko, hindi tayo dito magkaaway. Dahil ang gusto nating malaman dito ay yung katotohanan. Kasi kung ito'y organisado, yung
the way na sinasabi nitong mga jutang ginemis na ito ay destabilization. Bakit pa ako magko-comment kay Senator Bato na magtanong na binayaran ka ba ni Liza Marcos? Kung ito ay well coordinated, yan ang dapat tignan ninyo. Dahil yung jutak nito ni Bangag at ni Tambalusos ng pinsan at si Liza talagang kortado na. Oh, ngayon si Bato daw, ang sinasabi nila, he's also an ally of former President Rodrigo Duterte, critics of the Marcos administration. Hindi naman hindi gawa narinig niyo ba nagkikritik-kritiko si ano tawag dito? Si Bato? O sabi niya dito, parang hindi naman siya salta tungkol sa Marcos. O, during a recent hearing of the De La Rosa panel, Morales provided testimony regarding the purported authenticity of leaked 2012 documents allegedly implicating then Senator Marcos and actress Maricel in illegal drug use. However, PDEA Director General Moro Berhilo Lazo strongly refuted Morales' claims and asserting that documents in question, including a supposed pre-operation report and authority to operate, were non-existent. Yun ang gustong palabasin ni Liza, ni Tambaluslos na i-deny ni Lazo, kaso kalaboso na si Lazo. Dahil ang dinala nga niyang mga testigo doon ay mga walang alam. So, para sirain ang moral ni Morales, okay, ay magpa-press con sila, magtoka-toka na naman sila the way na ginawa nila kay Pastor Quiboloy, kay Inday Sara. Ginagastusan itong mga young guns na mga senador, mga kongresistang itong mga traidor, mga taksil sa bayan para sirain ngayon si Morales para masira ang espiritu. At ngayon, ginagawa nila ng paraan. Gagapangin nila si Senator Bato, and I hope Senator Bato will do his job. Kasi nga, siya lang nga mag-isa eh. Di ba? Na nag-open itong investigation na to at magpasalamat nga tayo sa kanya. Although nabash siya, and that's normal sa political arena. Ako nga hindi politiko, may nagbabash din sa akin. So ito yung babantayan natin bago mag-May 7. Ayon sa ating puting ahas, nagagawin nila kung paano nila gapangin na wag makapagsalita ang mga darating pang mga resource person. Andun yung Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo na pinakita ko sa inyo sa video. You know what I mean? Nakakagalit po kasi, nakakagigil. Dahil sabi ko nga, isinubo na natin sa inyong lahat ang mga pangyayari. Pero, well, it's sad to say, you know, na hindi pa nagsasalta ang lahat, nagbingi-bingihan pa. Eto, harap-harapan, oh, tinatrabaho na nila si Morales. Tinatrabaho na nga nila, so diniscredit na. Bawal nga yung ginawa nila sa pag-release doon sa Senate ng personal data sheet niya. At I hope isa pa yun sa ma-tackle o maimbestigahan ni Senator Bato. At I don't know kung sino mga pupunta doon. Kung pupunta ba ito mga ginayupak na mga giatay or matutuloy ba or what. Pero ngayon, at least naisabi na natin sa inyo. Dahil yun ang gusto sa atin ng puting ahas na sabihin dito sa ating channel na may balak silang pigilan ang May 7 na Senate hearing sa PDEA leaks kasi nga takot na takot sila, umiikot ng tumbong, mukhang naglalasing na si Liza at lalong nagpupulburon si Kuting. Dahil hindi nila, hindi nila napaghandaan ito. Hindi nila na-anticipate na ang team leader, itong former agent, ay magsasalita. At patutuhanan na yes, indeed, siya ang pumirma, siya ang tumipa, siya ang kumuha ng statement nitong confidential informant. You know what I mean? So yun mga palangga. Ngayon, sabi dito ng mga tao ni Tambaluslos, okay, Lazo categorically stated that Morales' allegations were fabricated and had no basis. Diba? Si Lazo, sinabi niya, fabricated and had no basis. Pero doon sa Senate, gusto nilang parusahan ang mga naglalabas nito. Right? Mia Poche, thank you. So gusto nilang parusahan ang mga naglabas nito, di ba? Nilabas ng mainstream media, I think ABS-CBN, na pinost ko nga dyan na paparusahan, winawarningin nila ang mga taong naglalabas ng confidential paper o confidential document. See? Ang sabi nila, fabricated and had no basis. So how come nag-release sila sa mainstream media na paparusahan nila, pati ako o kung sino pa man ang mga nag-share nito? See that tinatakot kayo na kapag nakakita kayo ng mga dokumento, manginginig ang laman ninyo kasi kakasuhan kayo ng bangag na gobyernong ito.
You know what I mean? So yun, sabi ng mga jutang ginimes na mga ng Tingog Party List na inutusan ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na magpa-media o lahat ng media pinipick up nila na fabricated on no basis. So how come? How come na nagbigay kayo ng warning na tinatakot nyo ang bayan na wag mag-post ng mga confidential document? Kung fabricated na to, anong kinatatakot nyo mga giatay kayo? Evelyn Aguilar, thank you Palangga. See that nakikita nyo kung gaano kabangag ang gobyernong ito, mga Palangga? My God. Oh, ano sabi dito? Okay. No basis and emphasize that the Senate panel should not rely on testimony from individual who had previously committed perjury by concealing his dismissal from the Philippine National Police. See that? Naipaliwanag na yan ni Morales. At si Morales, lahat ng mga kaso niya ay dismissed. Although may nakabinbin pa, dismissed o acquitted siya. Dito gugurgurin nila si Morales. Araw-araw sila magpapamidya. Dahil ito ay utos ni Lisa, ni Marcos Jr. na bangag at ni Tambaluslos. Talagang gugurgurin si Morales at sasabihin sa media, which is hindi naman na kayo naniniwala. Pero ang totoo, ang may kaso dito dapat ay si Fidea Lasso na pagpuwersa niya doon sa mga testigo na walang alam at wala doon sa pinangyarihan. Narinig yun naman at si Lasso at yung si Francia, di ba, na nagsabi kay kay Morales na i-deny na lang natin to, yung tungkol dito. Di ba? So ngayon, gugurgurin talaga si Morales. Kaya kailangan kayo ngayong mga moment na ito, kailangan kayo ni Morales at ang iyong mga kamay, kailangan yung atakin itong si Marcos Jr. Lahat, huwag po kayo matakot sa comment na yan. Imagine mo, lahat tayo kakasuhan. Pag kinasuhan kayo, mag-email kayo dito, hingi tayo sa mga taong pwede ninyong maging abogado. Ayan, mga Palangga. Mag-comment kayo, huwag kayo matakot dyan. I-spread ninyo as much as you can. Yan ang email ko. Hihingi tayo ng tulong sa mga taong, for sure, may mga tao sa gobyerno na nakikinig sa atin na sukang-suka na sa gobyernong ito. Diba? So yon mga Palangga. Tinatakot nila. So tama talaga tong informante natin, nagugurgurin nila for whatever means ang gagawin nila dito kay Morales. Ang sabi pa dito, Asidre agreed with, committed perjury. Ayun na nga. Si Asidre daw nag-agree kay Lasso. Natural mag-agree kayo, mga inayupa kayo, magkakasabwat kayo. May bala pa ako sa'yo, Lasso. May bala pa ako sa'yo. May bala ako ng bonggang-bongga sa'yo. Mag-intay ka lang sa sobrang dami. Sa sobrang dami na nakakarating sa akin. Kailangan malaman ng taong bayan. Total, gugurgurin nyo naman kami, di ba? Pag nagkaroon kayo ng chance, itodo na natin dito. Ayop to. Ano sabi niya? Okay, pinapakita siguro based on the testimony talagang mas na-prove natin na itong si Morales ay nagsisinungaling. Julul, kayo mga sinungaling. Kayo ba ang nandoon? Nakapirma siya dito. Ikaw, Asidre. Ikaw ba pumirma niyan? Para makapagsalita ka? Ikaw ba pumirma niyan? Nakita niyo, hindi kayo makakalusot. Hanggat may boses ako, hanggat andito yung mga kababayan ko na nakikinig, hindi magpapaniwala ang tao sa inyo. Kahit bayaran niyo pa lahat ng mga mainstream media, hindi kayo mananalo sa katotohanan. Sabi ng Yawa, okay? The deputy, the deputy majority leader further reckoned that the testimony of someone in a shady past, okay, like Morales won't be enough to refute Lasso's statement. Sinabi na ni Senator Bato na naniniwala siya kasi meron pang puncher. Ayan, meron pang staples actually. Okay, staples ito. Ito ba puncher? Oh yeah, ito yung butas na to, di ba? Ngayon is just between Senator Bato laban sa mga sinungaling or paninindigan niya yung inumpisahan niyang laban. Kaya sabi ko ito, sa totoo lang, kahit naman inanon natin si Senator Bato, binash natin siya, well, that's normal. Ako din naman, Senator Bato, nababas, you have to make it or break it. Now, pinagtutulungan ka ng Kongreso.
At ito daw ay destabilization. You have to prove to the Filipino people dahil pinagtutulungan ka na ni Tambaluslos. Pag ikaw ay nasa tamang alignment, at sabi nga natin, bigyan natin siya ng chance kasi siya lang ang tumayo doon na senador. I mean, siya lang ang nagtanong. So kahit na nabash natin siya, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kasi nga, pilit na ginagapang ito. Pilit na what? Pilit na gugurgurin. Gugurgurin si Morales by character assassination. Pinagtutulungan na siya ngayon gamit ang pera ng bayan. At ito'y utos ni Lisa. Hawak nila lahat. Hawak nila lahat. Senado, Kongreso. Actually, kaya nga diba, naalala nyo before this hearing, ano ang panawagan ko kay Senator Bato? Senator Bato, you are the most powerful diyan sa committee mo. Walang pwedeng pumigil sa'yo. And we are grateful for that na nag-open ka ng investigation ngayon at pinag-uusapan ngayon. Okay? So kung ano man ang mga bato sa'yo ng tao, talagang dapat haharapin natin yan. Harapin mo yan bilang isang taong gobyerno. At again, sabi ko nga, make it or break it. Ngayon sinisira ka na ng Kongreso na ito daw why? Dahil ikaw ay kritiko ng mga Marcos at ikaw ay ano ni Duterte. In the first place, kung ikaw ay ano ni Duterte at magkakampi-kampi tayo dito, kumbaga, ito ay organized. In the first place, hindi ako magsasalita, hindi kita tatanungin kung nabayaran ka ba or what.